So, good day po. Ito po yung sa group namin for deadlock. So, ang concept po ng app nito is para magawa po ng deadlock algorithm simulator. So, ito pong app na to is nagkakompute po ng Bankel's algorithm. Meron po siyang dalawang mode. Yung save sequences, pag-calculate po ng sequence, kung either safe po siya or deadlock siya, or tong sa resource allocation. Ano po, makikita nyo po dito is dalawang text box. Mag-input tayo dito na number of processes or resources. So, for now, maglagay po tayong tatlong process and tatlo din pong resources. So, first, mag-generate po na tayong table. So, dito po, makikita nyo tatlong process at tatlong resources. So, for now, gawa po tayong random na safe sequence. Itong mga numbers na po to is configured para maging safe sequence po siya. So, for now, calculate po safe sequence and boom. So, makita nyo po dito po sa baba, makita nyo yung competition po. Yung total, ito po yung total, 7, 9, 10 ng mga resources. Then yung total po ng mga resources allocated, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Then yung available allocation po, 6, 4, 6, 4, 6, 6. So, check po natin kung gagana po siya. So, ang unang available resource po is 4, 6, 6. So, check po natin sa needs. So, umayon po siya. So, mas malaki po yung 4, 6, at 6 sa 2, 2, 2. So, check po siya. Then, mag-add po yung 4, 6, 6 yung 1, 2, 2 dito sa allocated. So, magiging 5, 8, 8. Makita nyo rin po dito yung yung computational need matrix dito po. Ito pong 2 na to is yung location po ng matrix. So, ito po yung para sa set matrix. Pwede na rin kung galawin to. Pwede na rin kung bagawin itong mga numbers na to kung gusto nyo. Ito lang pong randomizer na po to is for safe sequences lang po. Ngayon po, testing natin yung dalawa. So, again, 3, then generate table, then randomize deadlock. Ito po is value po na to is configured para maging standard deadlock. So, as you can see, naging deadlock po siya. So, bakit po siya naging deadlock? So, nakita mo natin ang total allocated po is 5 sa resources. 5, 4, 7. And dito po, nung minenest po yung mga allocated values po dito is naging 5. So, naging 0 po siya. Dito po, naging 1. Dito po, naging 0. So, if titingnan po natin sa need, hindi po kasya. Anyway po, ito pong deadlock na to is, so deadlock po siya. Dito naman po, if pupunta po tayo dito sa resource allocation po, makikita naman po natin dito yung magsaselect na po ng process 1, process 2, process 3. Then makikita nyo po dito is yung resource request vectors. So dito po, pwede nyo pong palitan yung mga resource vectors po. Ito po yung mga resource vectors. Ito po yung mapapalitan. Sabihin po natin is ito pong 311 is gusto ko pong gawing 001 or 111. Testing po natin 1, 1, 1. So, naging success po siya. So, naging 1-1 na lang po yung yung sa resource vector nun. So, naging new available po kasi nga po nabawasan po to, naging 4, 3, 6. Then, ang naging bagong allocation po sa dito is 4, 1, 4. Kasi nga po nadagdagan ng 1, 1, 1. Ito po yung dati. Na dagdagan ng point sa kanya. Yung 414 kanina naging 525 na po ngayon. So anyway, so ito po yung magiging step by step po sa kung titignan po kung valid po yung request o na tinan po kung valid yung request, so valid daw po. So ngayon po,
magpe-present po siya ng allocation. Dahil makita niyo po dito yung mga values na nangyari na. So, one by one po yan, titignan po kung yung mga new values po na inallocate is pwede pong maging safe sequence. So, ito po, nakita niyo po. P1, resource are sufficient. So, ayos na po. P2, P3. So, tama na po. Thank you.